merong inaabangan na blockbuster 3-team trade proposal na possible mangyari sa off-season kaugnay yung team ng Lakers, Atlanta Hawks at Brooklyn Nets. Yan yung isa sa inaasahan na 3-team trade na mangyayari para sa off-season. Inaabangan talaga yan mga pare ko ya, dahil dyan mo makikita yung interest ng mga team na yan na baguhin at palakasin pa yung roster nila para sa next season. Sa off-season kasi na parating mga pare ko, 22 teams yung nakapaloob na pwedeng gumawa ng trades habang nagsisimula yung conference na to sa semifinals. Nasa plano na yan. May natitirang 8 teams na lang kasi ngayon para sa second round na to. Inaantay na lang para makakuha ng title yung mga yan. Dito tayo mga pare ko, ang Atlanta Hawks, Brooklyn Nets at Lakers ang kasalukuyan ngayon na naghahanap na ng mga ways para palakasin yung prangkisa nila. Syempre, ang balak talaga niyan malaking rebuilding sa roster nila para nga mapaghandaan na yung next season. Isa rin kasi talaga sa off-season na to na inaabangan ang gagawing movement nitong Atlanta, pero hindi si Trae Young yung nakapaloob sa trade na yan. Dahil nga may mga report ngayon na lumalabas na mananatili yung mga core nila at starting 5 para sa next season. Mula dito kila Trae Young, Dyson Daniel, Zachary Risacher, Jalen Johnson at Onyeka Okongwu. Yan yung core na nakikita kasi ng mga to na naging epektibo sa season na to, at mas prior ng mga to na palakasin lang yung bench nila para nga sa next season at mas maging competitive pa sila. Dahil nga sa rules ng NBA, CBA and Apron rules, mapipilitan ngayon ang Atlanta na gumamit ng 3-team trade para makuha nila yung gusto nilang trade. Kung mananatili nga kasi ang Atlanta mula sa starting 5 nila, pwede silang gumawa talaga ng hakbang sa 3-team trade na to kasama ang Lakers at Brooklyn. And possible na makuha nila itong si Cam Johnson na mahusay sa 3-point shooting na may 40% accuracy mula sa labas ngayong season na to na dumaan. Nakikita kasi dito ng Atlanta na mababalanse ang lineup nila kung maiuugnay nga nila itong si Cam Johnson kasama sila Risacher sa lineup at magiging fit pa para sa husay nitong si Trae Young sa pagiging point guard. Samantalang ang Brooklyn naman marireceive sa trade na to si Austin Reeves, Terrence Mann, Kobe Bufkin, Maxi Kleber at 2029 top 5 protected pick ng Atlanta Hawks at 2031 top 3 protected pick ng Lakers. Kaya talagang kung sakaling matuloy yung 3-team trade na to, lahat sila makikinabang dito at magbe-benefits din dito itong Brooklyn Nets dahil ngayon yung mga to nasa rebuilding program. Kaya ang focus talaga nila sa trade na to nakatuon sa pagpapalakas nila sa kanilang future. Sa pagkuha kasi nila kay Reeves, nakikita nila na isa to sa mga promising player sa Lakers and malaki yung potential na maging leader yan para sa future ng Nets. At ang Lakers naman makukuha sa 3-team trade na to yung balak talaga nilang center nung nakaraang mid-season pa dito sa Brooklyn Nets. Itong si Nick Claxton at ang 2025 first round pick para sa New York Knicks papuntang Brooklyn Nets at yung 2026 second round pick ng Atlanta via Brooklyn and 2027 naman second round pick para sa Brooklyn Nets. Kaya paniguradong malaki rin talaga yung magiging pakinabang sa Lakers ng trade na to kung talagang kumbinsido na yung mga to na bitawan itong third option player nilang si Reeves dahil makukuha nila yung center na si Claxton and eventually pwedeng ito pa yung maging sagot sa problema nila pagdating sa pagpapalakas ng frontcourt. Si Claxton kasi mas kilala yan sa pagiging defensive player, partikular na sa pagiging rim protector at yung presence yan sa ilalim yung malaking banta para sa mga opponent niya. Paniguradong malaki kasi matutulong yan sa Lakers na mapabuti pa yung frontcourt defense nila. Kaya yan yung isa talaga sa nakikitang maaaring gawa ng hakbang ng Lakers para makuha sa trade mga pare koy. And nasa rumors pa lang naman tayo and speculation, paalala ko lang sa inyo nakabase pa rin yan sa magiging takbo kung sakali ng mga teams na yan kung itutuloy nila yung mga trade na yan.